Ngayong ombudsman na si Boyeng Rimulya, sobrang dami ang mga nagdiriwang. Dahil patapos na raw po ang maliligayang araw ng mga Duterte at ng mga anti-Marcos na politiko? Talaga ba? Pero teka lang bago kayo mag-party-party, intindihin muna natin ang sinabi ni former Ombudsman Samuel Martires, okay? Watch. Ang ombudsman ba pwede mag-imbestiga? Ang sagot, yes. But not to prosecute. So there are two terms, sir. The power to investigate and the power to prosecute. What we have at the moment is the power to investigate and not to prosecute. Who's gone for it? Yeps, tama po siya mga idols dahil ayon po mismo sa 1987 Philippine Constitution, Article 11, Section 2 and 3 outline the grounds for impeachment and the process for initiating an impeachment case respectively. Section 2 lists the grounds of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Section 3 details the exclusive power of the House of Representatives to initiate impeachment cases, establishes the requirements for filing a verified complaint, and outlines the process for its referral, committee action, and eventual consideration by the House. So yung mga tinatawag na impeachable officers gaya ng Presidente, Vice President, Justices ng Supreme Court, Ombudsman mismo, at mga constitutional commissioners ay hindi pwedeng direktang kasuhan sa korte. Okay? Ang tanging paraan para mapanagot sila ay sa pamamagitan po ng impeachment process sa Kongreso. Ang role ng ombudsman ay mag-imbestiga, mangalap ng ebidensya at ipasa sa tamang proseso kung kinakailangan. Sa madaling salita, hindi po siya pwedeng magkaso sa sandigang bayan kung ang subject ay isang impeachable official kasi labag yan sa batas. Kaya mga idol, kung may mga nakikita kayong post na kesyo ito na raw ang katapusan ng mga Duterte o kesyo may kaso na raw kaagad, stop muna. Hindi pa yan ganun kasimple mga idol. Kailangan pa rin dumaan sa tamang proseso, okay? At kung hindi susundin ng proseso, kahit may kaso, pwedeng madismiss lang din sa dulo. Kaya panawagan ko po sa mga troll farm ni Marcos Jr., huwag muna kayong magdiwang, okay? Ang batas ay hindi umaayon sa emosyon kundi sa konstitusyon. So kung talagang may kasalanan, dapat patunayan yan sa tamang paraan. Hindi po sa social media, hindi sa opinyon, kundi sa korte at sa impeachment process mismo. Okay? At sa mga kababayan nating mga kapanood ng video na to, tandaan po natin to, na ang tunay na hustisya ay dadaan sa tamang proseso, hindi sa propaganda ng kahit na sino. So stay calm, stay smart, at wag basta maniniwala sa mga headline o memes. Kaya ang masasabi ko lang sa mga troll farms ni Bangagski ay in your dreams. Alam niyo mga idols, mukhang iba na po ang nagaganap na sakuna ngayon sa ating bayan. Malamang pinaparusahan na ng Diyos ang Pilipinas dahil demonyo ang namumuno ngayon at makasalanan. Mukhang sinasabi ng Diyos na hanggat nandyan niyang basurang presidente na yan, patuloy niyang yayanigin ang ating bayang sinilangan. Kaya mahal na Panggulo Pangulo, maawa ka sa mga Pilipino. Malamang ang leadership mo ang dahilan, kaya tayo'y namimiligro. Malamang dahil yan sa kakabenyo ng law, kaya pinaparusahan ang administrasyon mo. Siguro naman sapat na ang mga pinakitang sakuna bilang sinyales na mag-resign na kayo kasama ng buong sindikato mo sa pamahalaan gaya ng ginawa ni Romualdez. Binalutan na ng kadiliman ang Pilipinas dahil nakaupo kayo ng kampunyo. At lalo pang naging miserable ang mga Pilipino dahil sa pandarambong nyo. Kaya sinusuportahan ko ang People Power Initiative na gaganapin sa October 12, 2025. Gawin na natin to habang we are still alive. Sa AFP and PNP, please wake up and have some dignity. Bring back the honor, justice, and end this age of impunity. Let's unite and build the real force of unity. Because the people, the AFP, and the PNP represent the unit tree.
We are the key to completely change our country. Let us all stand, fight to claim our freedom and victory. At alam nyo ba na we are poor kapag inalis mo sa word na power ang we? Kaya dama kong aasenso tayo kapag pinakita natin ang true power of we. Yes, we. Us, together. Let's always remember that we are power! Samantala, bukas lagi ang pintuan ni Kuya Bongo sa mga kababayan nating niyanig ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao Region, mga idols. Mga kababayan ko, magdasal po tayo, magtulungan po tayo. Ako po'y nalulungkot sa nabalitaan ko po kanina na napakalakas po na lindol dito sa Mindanao, sa Davao Region. Ako po mismo kanina, saksi po ako. Napakalakas talaga, nasa kalye po kami. Umalog yung sasakyan. Ako po'y nababahala, nalulungkot. Sana po'y walang nasaktan. Magdasal po tayo. Ang epicenter po ay sa Manay, Davao Oriental. Ako rin po ay taga Davao Oriental. Nagdadasal po tayo na wala pong nasaktan. Bukas po ang aking opisina na tumulong kaagad ang aking malasakit team ay handang tumulong sa abot ng aming makakaya. At ang pinagdadasal natin na walang nasaktan at maka-recover kaagad ang ating mga kababayan, makabalik kaagad sa normal na pamumuhay. We will be closely coordinating with the local authorities at nakikiusap po ako sa ating mga national government agencies, yung mga pagkain, tulong kagad, yung mga ayuda, itulong kagad. At sa Department of Energy, balik kagad yung mga napuntun na kuryente, mga nasirang daan, sa DPWH, please lang, bigyan nyo po ito ng prioridad. At sa DOH naman po, mga gamot, mga doctors kagad, deploy kagad sa mga evacuation centers. Sa DSWD rin po, kailangan mabigay kagad yung mga pangailangan ng mga pagkain. Dapat po ay walang magutom ng mga kababayan natin. Tulungan po tayo. Dasal po ang kailangan sa ngayon. At kilala naman po ang Pilipino sa makikipagtulungan. Nakakalungkot po, nakakapahala na panay sunod-sunod na po ang lindol na nangyayari sa ating bansa. Ingat po tayo mga kababayan ko at lumikas kagad sa ligtas na lugar. Pag meron po mga paalala ng ating otoridad, sumunod kagad na lumikas sa mga ligtas na lugar. Importante, safe po ang ating mga kababayan. Maraming salamat po. So guys, nakita ko po yung mga video ng lindol sa Davao Region and it's so damn terrifying. Grabe. Let's pray for Davao, mga idols. Sa mga kapatid kong naapektuhan ng lindol, kapit ng mga idols dahil darating ang mga Duterte, sina VP Sara and Kuya Bongo para tumulong sa inyo sigurado. So maraming salamat po sa inyong lahat sa walang humpay na malasakit. Tunay nga, Kuya Bongo, na ang bisyo mo ay magserbisyo. Mabuhay ka, Kuya Bongo. Ang flood control scam investigation ay isang matinding diversion para pagtakpan ang mas malawak na korupsyon na gustong itago ng Marcos administration. Ito guys, ang issue na hindi tinatakil ng mga idol nyo. Kasi nakatutok lang sila sa diversionary issue ng presidenteng to. Kaya di ko gaanong pinapansin ang flood control issue na yan. Dahil alam ko na dinidistract lang tayo ng mga investigasyon na yan. Kaya naman sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang issue na tinatago-tago nila para hindi mapansin ng taong bayan ang mga posibleng nakawin nila. Kaya mga idol, panoorin nyo po ang video na to hanggang sa kahuli-hulihan at ipakalat po natin sa lahat at ng ating mapalaganap ang katotohanan. Ito yung mga red flag sa 2026 national budget, makabayans. May mga identical amount na nasa 88 items na nagkakahalaga ng 150 million bawat isa. So 88 times 150 million ay equals 13.2 billion pesos, mga idol. Again, identical amounts na naman na nasa 373 items worth 100 million bawat isa. So 373 times 100 million ay equals 37.3 billion pesos, mga idol.
So binanggit ng mga senador mga idol na meron pong mga flood control items na magkakatulad ang cost nationwide. Tumakbo po ang estimate sa humigit kumulang 50 billion na nakaalat sa mga questionable flood control projects. May mga ulat din na may unsolicited proposals, malalaking allotment para sa mga baril, armaments sa DILG, PNP na hindi ma-explain agad na nagkakahalaga ng 8 billion pesos. Meron din pong reports na nabanggit ng 1 billion pesos para sa DOH beautification at iba pang questionable items. Pinag-ulat bilang halimbawa ng hindi makatwirang entries. So para masabing walang kinalaman si Presidente, syempre nag-review sila kasama ang DBM na meron daw pong inalis na 252 billion mula sa DPWH locally funded flood allocations habang nire-review ang NEP or National Expenditure Program. So ang konkretong pattern ng mga nirereklamo ng mga senadors and solons, number 1, exact same amounts repeated nationwide na may mga entries with 100 million or 150 million each. Pinagdududahan itong indicator ng template style insertions or duplicate entries. Number 2, lump sum nationwide allocations sa DPWH na walang detalye kung saan pupunta. Pinaghihinalaang madali po itong abusuhin. Number 3, proyektong tapos na pero may naka-reserve na pondo. Sinabing may nakaalat sa projects na reported completed. Imagine that. At number 4, unsolicited large procurement proposals of firearms na pinahayag ng ilang report bilang questionable entries. So kung pagkasama-samahin natin mga idols, aabutin po ng more than 109.5 billion ang amount ng mga red flags na to sa 2026 proposed national budget or national expenditure program ito mga idols. Hindi pa kasama ang additional insertions nila papuntang GAA or General Appropriations Act na bilyones din po ang halaga. So ang tingin ko mga idol, kabilang po ito sa mga rason kaya may pinaputok si Marcos Jr. na flood control scam. Para ang makukulimbat nila sa 2026 budget ay hindi agad maskan ng taong bayan. Kaya huwag papabulag sa kanilang diversionary issue makabayans. So please, spread this video para maging aware ang ating mga kababayans. Bawasan daw hanggang matuto. Yan ang sabi ng mga basurang to. Sabi ng mga basurang dilawan at makakaliwa. Nagkumbina ang mga basura sa Kongreso kaya nakakaasiwa. Pucha, ayaw po nilang bigyan ng tamang budget si VP Sara Duterte para masabi nilang wala siyang nagawa pag tumakbo na siya sa pagkapresidente. Yan po kasi ang target ng mga dilawang makakaliwang tuta ni Marcos Jr. kaya nakakagigil. Kaya di nila binibigyan ng tamang budget si VP Sara para magmukha siyang inutil. Well, kahit na bawas-bawas pa ang budget niya ngayong taon, ang dami niya pa ring nagawa. Pucha, walang sinabi kahit pagsamasamahin ng mga accomplishment ng mga basura na to na puro lang ngawa. Huwag kayong magpakita sa taong bayan pag nagwala kami ng tuluyan dahil baka kuyugin at itapon namin kayo sa kangkungan. Kayo ang mga tumor at kanser ng lipunan. Kaya mas uunlad ang Pilipinas pag nawala kayo sa pwesto ng tuluyan. Kaya magtago na kayo dahil galit na kami. Dahil ilang piraso lang kayo, milyon kami. Kaya sa AFP and PNP, gising na mga tagapagtanggol ng bayan. Kayo at ang taong bayan ang nagre-represent ng Unit 3 na susi upang makamit natin ang maunlad na bagong kinabukasan. Tama na ang pagpapagamit sa mga pulpulitikong halang, ang mga kaluluwa na pinaglalaroan na lang, ang mga uniform personnel natin na tinuturing nilang mga toy soldier. Pero pag sumama kayo sa taong bayan, we are the Unit 3 na much stronger. Sama-sama nating ayusin ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakaisa. At palitan na natin ang bulok na sistema natin ng demotokrasya na siyang sumisimbolo sa tunay na demokrasya. Ang sistemang ito ang solusyon sa mga problemang hindi ngayon maresolba.
Ang sistemang ito ang pupuksa sa matinding korupsyon dahil sa bulok na 1987 Constitution. Kaya pag nabuo ang Unitary, mabubuo ang makabagong revolusyon na titindig at aaksyon na magsisilbing solusyon. At huwag niyong kalimutan mga kababayan na ang taglay na kapangyarihan ng mga pulpolitiko ay pawang ilusyon lamang dahil ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa revolusyon ng taong bayan. Tayo ang bubura sa mga pulpolitikong naghahari-harian dahil ang Unitary ang tunay na kapangyarihan. For more vodcast, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube and follow Mr. Rio Influencer Vodcast sa Facebook Meta. Maraming salamat, mga kabayans.